what is up guys, and this is Ed Ride. So meron tayong pag-uusapan ngayon. So ikot-ikot ko lang muna tong ano natin, big bike natin or yung Ninja 500 natin dyan sa may Danghari, di ba? Para hindi malobat. Kasi guys, nalobat na to kasi nga hindi ko siya masyado nagagamit. Pag-uusapan natin ngayon yung mainit-init pa na pinirma ni BBM, yung RA 12209 o yung Motorcycle Crime Prevention Act. So ito nga ang title nga nung Republic Act na to. Ang pinaka-purpose nga nila para Crime Prevention Act, pero sa mga motorcycle lang yata guys, kasi ang title motorcycle, pero hindi ko alam sa 4 wheels. Sinabanggit kung kasama yung mga 4 wheels dito. So before nga parang hindi tayo agree dito kasi napakalaki ng penalty nito before. Imprisonment tapos sa 20k. Pero ngayon binabaan na. So ito guys, sa mga hindi pa nakakaalam dyan or hindi pa nababalitaan, ito i-update ko kayo kung anong latest. At saka magkakaroon nga rin pala tayo ng commentary vlog. So ito guys, regarding nga to, kapag ang motor mo ay second hand, kung binenta mo or binili mo yung motorcycle, so para sa'yo to kapag second hand yung motorcycle. So kapag ikaw yung owner ng motorcycle tapos hindi mo na i-report kagad within 5 days, di ba, nang nabenta itong motorcycle, so automatic merong pananagutan yung may-ari or yung owner ng 5,000 pesos sa LTO. So kung ikaw naman ang nakabili, dapat may transfer to sa pangalan mo sa loob ng 20 days. Kasi kapag hindi na transfer sa pangalan mo, automatic may 5,000 ka rin. So kailan effective neto? Effective neto guys, 15 days after mapirmahan ni PBBM yung Republic Act na to. So effective yata siya, parang may nagsasabi kasi, pero yun nga, pinirma niya kasi to May 9. So dapat ang effectivity neto May 24, pero may mga nagsasabi magsisimula daw sila mag-operate regarding dito sa June 30 pa naman. Pero guys, ano bang masasabi niyo dito? Agree ba kayo o hindi? Para sa akin kasi guys, medyo hati yung opinion ko dito, kasi agree ako na crime prevention talaga to, pero kasi retroactive to, affected pa rin yung mga previous na binili or binenta, diba? So actually guys, kaya binablog ko to kasi nababalitaan naman natin to, diba? Pero meron kasing loophole tong batas na to, or pwede kasing ma-disregard tong batas na to, or pwede rin namang maubuso ng mga nasa kapangyarihan or diba, ng mga enforcer, ng mga ano, kung talagang hindi maayos, diba? So explain natin yan dito. So syempre another gastos na naman to, diba? Ang sa akin dito guys, dapat moving forward na lang. So dapat ang effectivity or yung maapektuhan ng batas na to, dapat yung mga bumili na lang after May 9. Kaso after May 9, 2025, kaso retroactive kasi to. So meaning yung mga previous na nabili pa, diba, kahit yung mga lumang motorcycle pa, so pwede kang hulihin kapag dala-dala mo yung motorcycle tapos hindi nakapangalan sa'yo. Pero guys, mamaya i-discuss ko sa inyo, may butas kasi dyan, diba, kung paano maiwasan or paano makalusot sa violation na yan. So actually ang sinasabi kasi dito, bawal ang second hand na motor, diba, before, kasi nga 20k. Magkano bang mga Mio, diba? May mga 20k, may mga mabibili ka na, diba, mapapaganda mo na. Pero ngayon guys, binaba ng 5,000. So medyo good news sa part na yon. Ang medyo mahirap lang talaga dito kung nakabili ka na before or matagal na tas hindi mo kilala yung may-ari. So medyo mahirap hanapin. At saka pinaka-affected talaga dito guys ang mga buy and sell. Pero meron ding butas para sa akin sa mga buy and sell. Ang dali lang din putasan ng batas na to. Kaya parang para sa akin baliwala lang din tong batas na to eh. So para sa akin guys, huwag nyo intindihin tong batas na to kasi ang daming butas na ito, diba? So sa akin lang, hindi kasi medyo kasi malabo kasi itong batas na to eh. Hindi talaga siya malinaw. Kaya ako mismo na hindi ganun katalino, diba? Parang hindi naman ako lawyer, hindi naman ako ganun katalino, pero kayang-kaya ko butasan tong batas na to. So like for example guys, unang-una wala sa batas natin ng bawal manghiram ng motor. So like for example, nakabili ka ng second hand na motor, and diba, hindi na-report ng owner sa LTO within 5 days, and then hindi mo rin pinalipat sa pangalan mo within 20 days. So pwede mong sabihin na hiniram mo yung motor. So tanong ko sa inyo, merong bang batas ngayon na nagpagbabawal na bawal manghiram ng motor? Di ba wala naman? So walang batas kasi na bawal manghiram ng motor. So ngayon, parang nadidisregard yung batas, di ba? So kaya bang patunayan ng enforcer or ng LTO or yung manguhuli sa'yo na hiniram mo lang yung motor? Kasi ikaw kaya mong patunayan na hiniram mo lang yung motor. So like for example,
kapag binibenta mo ang motorcycle, di ba, meron naman talagang ID na binibigay. So pinakita mo sa LTO yung ID. Eto, kakilala ko to eh. Butas na kaagad yun, di ba? Hindi naman nila pwedeng pilitin yung rider na wag manghiram ng motor, di ba? So like for example, sa mga company, di ba, yung mga messenger sa mga company ng mga motorcycle, so hindi naman sa kanila nakapangalan yan, sa company talaga, di ba? Or sabihin natin maliit yung business, sa ibang individual nakapangalan yan. So ngayon, paano magiging applicable yung batas na to na Motorcycle Crime Prevention Act kung sinabi ng rider na hiniram lang to? Ngayon, kung ako yung rider, sasabihin ko doon, eh kakilala ko to eh, di ba? Kakilala ko yung owner na ito eh. So bawal na ba manghiram ng motor? So ngayon, kung ikaw yung enforcer, anong gagawin mo? So hindi mo pwedeng pagpilitan yun na binili niya yun kasi wala naman sa batas yun, di ba? So ang isa pa sa nakikita ko na problema dito ng mga buy and sell, yung deed of sale, diba? Pero madali lang din gawa ng paraan yan. So like for example, merong deed of sale ng first owner, so binigay sa buyer sa buy and sell. So ang mangyayari dyan guys, feeling ko lang hindi mo napapapirmahan yung deed of sale, diba? Kasi ang mangyayari dyan, magiging burden ng owner yan eh, diba? Magiging burden ng new owner. So ngayon, kung ikaw yung buy and sell, maging mautak ka, di ba? Magkaroon ka lang ng communication dun sa previous owner, yung original owner talaga. So saka mo na papirmahan yung deed of sale para hindi pa effective yung batas or hindi ka pasakop ng batas, di ba? Once na pinirmahan kasi yan, recorded na yan, automatic kapag nag-report na yung owner, so automatic kailangan mo rin ipa-transfer. Kung ikaw yung buy and sell, gagastos ka na naman, which is ang nangyayari kasi sa reality. Ang gumagastos talaga dito ng pagta-transfer of ownership ay yung new owner na talaga or yung nakabili, di ba? Para sa akin, wag kayo masyadong ma-stress, di ba? Wag niyo pinag-iintindi itong RA 12209. So ang para sa akin kasi maganda to in the future. Feeling ko naman ang intention talaga nito hindi naman para mangurap kasi sa ngayon mayroong butas pa. Kaya may papayo ko dyan sa mga kapwa ko rider, di ba, na nakabili ng second hand na motor. So kumalma muna kayo, di ba? Kasi marami pang butas tong batas na to. So pwedeng ma-amend pa to in the future, di ba? Pero maganda ang intention nito. Kasi nakikita ko ang intention nito para isipin nyo guys di ba? Parang lahat ng motorcycle na naibenta after 20 days nakapangalan na sa may-ari, di ba? Or yung sa bagong may-ari, napakaganda nito. Kung sa ngayon kasi medyo hindi maganda yung timing kasi, di ba, hindi pa naman masyadong maayos yung batas eh. Pero kapag talagang naayos na nila, kapag talagang na-define na ng maayos, so okay itong batas na to para sa akin. Kasi guys, kung iisipin nyo, di ba, lahat ng may dala ng motorcycle na nakikita natin na nagda-drive, sa kanya talaga nakapangalan. So mas madaling matrace yung suspect or kung meron man siya nagawa na crime or like for example hit and run, di ba? So dyan lagi nagkakaproblema yan sa hiram, di ba? Paano kapag hiram? Actually guys, update din pala kasabay ng ano na to, kasabay ng batas na to, pinirmahan din yung doble plaka lo. So yan, kung mapapansin nyo yung bagong labas ng Kawasaki, meron ng lagayan ng plate sa harapan, nakikita nyo, ayun yung black na yun sa harapan. So lagayan talaga ng plate yan, kasi siguro akala ng Kawasaki i-implement na yung doble plaka. Kumbaga nakaabang na yan. Pwede naman tanggalin yan, pero sa akin hindi ko siya tinatanggal kasi hindi naman siya sagabal, hindi naman siya nakakasira sa looks ng motorcycle ko or Ninja ko. So para sa akin okay lang. Pero diba napakagaling ng Kawasaki, parang nag-abang talaga sila lagay ng plaka. Yun nga lang, hindi nila na-anticipate na hindi pala papabor yung admin natin doon yan. Magaling din kasi wala tayong doble plaka, diba? So ang pinakabutas kasi doon before, bakit kayo magdo-doble plaka? Eh hindi nga namin natanggap yung mga plaka namin ng motor namin, diba? So yung motor ko 2016 pa yung Honda Beat. So until na wala pa rin plaka, and wala akong napabalitaan na may balak pa sila ibigay yung plaka or may balak pa silang, wala eh. Yung iba lang guys parang pagkakaalam ko 2023 ba
2023 pataas lang yata ang may plaka. So yun lang guys, quick vlog lang to. So maraming salamat. This is Ed Ride. Ride safe always, ride safe.